Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa mga pari. Jesus, pari magpakailanman, ingatan mo ang lahat ng mga pari sa kandungan ng iyong kamahal-mahalang puso upang walang makasaling sa kanila. Panatilihin mong walang bahid ang kanilang banal na mga kamay na sa araw-araw ay humahawak sa iyong kamahal-mahalang katawan. Panatilihin mong walang dungis ang kanilang mga labi na araw-araw ay nililinis ng iyong kamahal-mahalang dugo. Panatilihing malinis at di makamundo ang kanilang puso na may dakilang tatak ng pagkapari. Paligiran mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ipagsanggalang sa mga makamundong bagay. Basbasan mo ang kanilang gawain ng saganang bunga, at naway yaong kanilang pinaglilingkuran ay maging ligaya nila at aliw dito sa lupa, at sa langit sila nawa ang kanilang walang hanggang tagumpay. Panginoong Hesus, ako ay nagsusumamo para sa tapat at masigasig na pari, para sa di tapat at nanlalamig na mga pari, sa mga paring gumagawa dito o sa ibang bansa, para sa iyong paring natutukso, para sa iyong nalulungkot at napapabayaang mga pari, para sa mga batang pari, para sa mga nag-aagaw buhay na mga pari, para sa mga kaluluwa ng iyong mga pari sa purgatorio. Higit sa lahat, itinatagubilin ko sa iyo ang mga paring mahal sa akin, ang paring nagbinyag sa akin, ang mga paring naggawad ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang mga paring dinaluhan ko sa pagmimisa at nagbigay sa akin ng iyong katawan at dugo sa banal na komunyon, ang mga paring nagturo sa akin, ang lahat ng mga paring pinagkakautangan ko ng loob sa anumang bagay.
O Jesus, panatilihin mong malapit sila sa puso mo at padaluyin mo sa kanila ang biyayang umaapaw, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang pagdating sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Ang Diyos ay pag-ibig, walang hanggang pag-ibig na namamagitan sa kanyang tatlong persona. Sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Ama, nilikha niya ang lahat ng bagay. Sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, ibinigay ng anak ang kanyang sarili. Sa pag-ibig niyang nagbibigay buhay, ginagabayan ng Espiritu Santo ang Santa Iglesia at ang kasaysayan. Ngayon din ay ginugunita natin ang linggo ng Basic Ecclesial Communities o BEC Sunday. Ipanalangin nating masalamin nawa ng mga munting sambayan ng Kristiyano ang pag-iibigang namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ang unang pamayanan ng pag-ibig. Ang paring mangunguna sa ating pagdiriwang ngayon ay si Reverendo Padre Bong Hino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoong Hesus, nag-uumapaw ang iyong habag at kabutihan para sa makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming tagapagligtas, kung saan sa pamamagitan mo ay makakaharap namin ang Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa pamamagitan mo, ipinagkaloob ng Ama ang Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri at ipinagdarama ng pangbakalangit sa kilamutan walakihan. Panginoon namin kasari ng langit, ang mga kapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtunan ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagkaalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklod sa kaya ng Ama. Maawa ka sa amin, wala mga banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Manalangin tayo. O Diyos Ama, ipinahayag mo sa sanlibutan ang iyong kahanga-hangang misteryo nung isugo mo sa amin ang salitang nagtuturo ng katotohanan at ang Espiritong nagpapabanal sa amin. Loobin mong sampalatayanan namin ang katotohanan, kilalanin ang tatlong persona sa Diyos at sambahin ang kanilang kaisahan. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinahayag ng Diyos kay Moises at sa kanyang sambayanan na siya ay isang Diyos na maawain at mapagmahal, ganap na mapagpala at nananatiling tapat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan. Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal
at maluwalhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubing, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Napapaloob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santatlo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kaniya.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang pinakamalalim at pinakadakilang hiwaga ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang misteryo ng Santissima Trinidad o banal na Sangtatlo. Ito ang misteryo ng Diyos mismo. Ito ang kung ano at sino siya. 3 puntos para sa ating pagninilay. Unang-una sa lahat, ang sinasabi ng misteryo ng Santissima Trinidad ay ito: iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Hindi siya 2, hindi siya 3, hindi 1,000. Iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ng lumang tipan ay siya ring Diyos ng bagong tipan. Siya ang Diyos noong wala pa ang lahat. Siya ang Diyos ngayon at siya pa rin ang Diyos sa wakas ng panahon. At kahit pagkatapos ng wakas ng panahon, siya pa rin ang Diyos na walang simula at walang katapusan. Hindi siya kumukupas, hindi siya nadadagdagan, hindi rin siya nababawasan. Noon, ngayon at bukas, siya ay siya. Nag-iisang Diyos, wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Iisa ang Diyos. Ikalawa, iisa ang Diyos, pero hindi siya nag-iisa. Isa ang Diyos, hindi siya nag-iisa. Mayroong 3 persona sa iisang Diyos: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang iisang pagka-Diyos ay hindi pinaghahatian ng 3 personang ito. Sa halip, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos sa kani-kaniyang sarili. May sarili silang pag-iral, kaya nga persona ang bawat isa. 3 persona. May kani-kanya silang gawain sa kaligtasan natin at sa pag-iral ng buong sanlilikha. Ang Ama, ang tagalikha. Ang Anak, ang manunubos. Ang Espiritu Santo naman, ang nagpapabanal. Ngunit, sa paglikha ng Ama, naroon ang Anak. Siya ang salita na manlilikha. At ang Espiritu Santo naman, ang hininga na bumubuhay sa buong kalikasan. Sa paglikha ng Ama, naroon ang Anak, naroon ang Espiritu Santo. At nung tayo ay tinubos ng Anak, naroon din ang Ama, naroon din ang Espiritu Santo. At ang Ama, na gayon na lamang ang pag-ibig sa atin. Sinugo niya ang kanyang Anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo ay binahaginan niya ng tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan,
tagumpay laban sa kamatayan. Sa ganung paraan, napababanal tayo ng Espiritu Santo. Kaya't ang kilos ng Ama ay kilos ng Anak at kilos ng Espiritu Santo. Hindi kanya-kanya. Ang Diyos mismo ay isang pamayanan. Isang pamayanan sa kanyang sarili. Siya ay isang pamayanan na pinaghaharian ng pagmamahalan, ng paggalang, at pagtutulungan sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng pag-iral, pagkakaiba-iba ng katuturan, pagkakaiba-iba ng gampanin, hindi pinag-aawayan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ang pagkaiisang Diyos. Sa halip, sila ay iisang Diyos. Ang Diyos, bagamat isa, siya'y isang pamayanan. Pamayanan sa kanyang sarili. At hindi isang pamayanan para sa kanyang sarili. Pamayanan sa kanyang sarili, pero hindi pamayanan para sa sarili. Yes, ang Diyos ay pamayanan, pero para sa iba. Para sa atin. Siya ay pamayanan para sa iba. Ikatlo, inaatasan tayo ng misteryo ng Santissima Trinidad na tularan natin siya sa pagiging pamayanan. Tutularan natin ang pamayanan ng Diyos. Kung papaano nagkakaisa ang tatlong persona sa isang Diyos, gayon din naman tayo. Tayo ay magkakaiba. Magkakaiba ng anyo, magkakaiba ng talino, magkakaiba ng kakayanan, magkakaiba sa pag-iral, magkakaiba sa gawain, subalit iisa tayong katawan. At si Jesus ang ating ulo. Ibig sabihin, tayo ay iglesia, tayo ay simbahan, ang templo ng Diyos na binubuo ng buhay na tao. Kaya tayo ay larawan ng Santissima Trinidad. Sabi nga ng isang dakila, isang bantog na teologo, si Bruno Forte, ang sabi niya, the Church is the icon of the Trinity. The Church is the icon of the Trinity. We are the Church. We are the icon of the Trinity. Dapat daw nating ipagdiwang ang ating mga pagkakaiba. Pero itong pagkakaibang ito, hindi dapat maging sanhi ng hidwaan. Ang pagkakaiba-iba natin ay hindi dapat maging sanhi ng hindi pagkakasundo. Hindi dapat maging sanhi ng pagkawatak-watak. Ang ating mga pagkakaiba ay kailangan nating gawing dahilan ng ating pagkakaisa. Papaano po? Sa pamamagitan ng bukas palad nating pag-aambag ng ating panahon, pag-aambag ng ating talino, pag-aambag ng ating yaman, time, talent, treasure, para sa higit na pagiging salamin ng sambayan ng Kristiyano, ang Santissima Trinidad. Kaya nga ngayong linggong ito ng Banalasang Tatlo ay linggo rin
ng BEC, Basic Ecclesial Community, sapagkat inilalarawan ng pamayanan ng Diyos ang pamayanan natin. Ang pamayanan ng Diyos, ang modelo natin. Pamayanan. Umiiral tayo hindi para sa sarili. Namumuhay tayo para sa iba. At kapag sinabing iba, hindi lamang ito yung mga kapanalig natin, hindi lamang itong mga kaibigan natin, kundi pag sinabing iba, kasama rin dito ang mga hindi natin kapanalig. Ibig sabihin, may misyon tayo sa lahat ng tao. Kapanalig man o hindi, may misyon tayo sa kanila. Missio ad gentes. Misyon para sa lahat. May misyon tayo sa buong mundo. Ang ating pagiging iglesia, ang ating pagiging simbahan ay para sa lahat. Kapuso man, kapamilya man, kabarkada man, kapatid man o kaaway, lahat ay kasama sa pagiging pamayanan ng Diyos. Hindi tayo dapat manatili sa loob lamang ng ating sambayanan. Ang biyaya ay dapat maibahagi kahit sa labas ng ating pamayanan. Pagbabahagi ng pagkakaisa, pagbabahagi ng paggalang, pagbabahagi ng pagtutulungan, pagbabahagi ng pagmamahalan. Lahat ito ay para sa lahat. Hindi lamang para sa sarili. Kailangang maging tuloy-tuloy ang pagdaloy ng biyayang ito. Papasok at lalabas sa ating sambayanan. Sapagkat ganoon ang Diyos. Siya ay sambayanan sa kanyang sarili, pero hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa iba. Tayo ay iglesia, hindi lamang sa sanlibutan, kung hindi para sa sanlibutan. To be church is always to be church in mission. To be church is always to be church in mission. Kaya nga po, sa araw na ito, na dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, tatlong bagay ang inihahayag natin. Una, iisa ang Diyos. Ikalawa, tatlo ang persona sa iisang Diyos. Siya ay pamayanan sa kanyang sarili. Siya ay pamayanan para sa iba. At ikatlo, tayo ang iglesia. Tayo ang simbahan. Larawan tayo ng Santissima Trinidad sa mundo. We are the church. The church is the icon of the Trinity. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kaniya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itutugon, mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isugo mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalaminawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nangabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo kami. Ama, isinugo mo ang iyong salita upang ipamahagi sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Gawin mong banal, O Panginoon naming Diyos, ang mga handog na ito sa iyong karangalan at bahaginan kami ng buhay ng 3 persona, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kaysa ng iyong anak at ang Espiritu Santo. Ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit 3'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesis, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Pablo Berhilio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na malabiring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. ang
Hinihingi namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kailan pa man sa puso
Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Naniniwala akong tinanggap nga kita at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng coronavirus. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Manalangin tayo. Naway magkabisa sa aming kaluluwa at katawan ang sakramentong natanggap namin, O Panginoong Diyos. Loobin mong ang aming pamumuhay ay maayon sa pagsampalataya sa misteryong ito, alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot ng kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon.